Araw-araw maraming mga aksidente sa kalsada ang naiulat ng mga otoridad. Hindi biro ang bilang ng buhay na nalalagas at pamilyang nagdadalamhati dahil sa mga aksidente. Kaugnay po niyan, pag-uusapan po natin ang road safety. Nasa linya po ng telepono si Attorney Daphne Marcelo, isang road safety advocate at miyembro ng Move as One Coalition. Good morning po, Attorney. Si Audrey Goriseta po ito kasama sa Diane Carrer ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Audrey, at good morning sa lahat po ng nakikinig. It's my privilege to be able to talk to you about the escalating situation of road crash deaths and injuries in the country. Good morning po. Okay, una sa lahat, Attorney, ano po ba yung average na aksidenteng na itatala sa Metro Manila na may kaugnayan sa mga nabibiktimang mga kabataan? Okay. So, actually, sa Metro Manila, ang ating MMDA, nakapagtala sila mula January to July 2023 ng 44,493 road crashes. Average po yun ng almost 211 road crashes. Ngayon, itong road crashes pwede pong makaresulta sa mga namatay, na-injure, at yung nag-damage to property. At ang ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2021, 11,096 people ang namatay sa ating mga kalsada dahil sa mga banggaan na ito. And unfortunately po, mataas ang percentage po ng mga batang namamatay dahil po ang mga bata, particularly vulnerable sila bilang road user. So around 38 children were reported to die almost daily sa ating road crashes po. Well, Attorney, sa inyo pong advocacy, ano po ba yung mga ginagawa ninyong hakbang para matiyak na magiging ligtas yung ating mga lansangan para sa mga kabataan? Sa Move as One Coalition po kasi, miyembro na grupo ng mga advocates ng iba't ibang hanay ng road users, ang mga miyembro na ito, mostly commuters po, mga nagbibisikleta, pedestrians, persons with disabilities. Ang tinatawag nating mga hindi nakaka-transport, nakaka-travel on a private motor vehicle. Kasi po, ang aming panawagan ay gawing mas ligtas ang ating mga kalsada para sa lahat ng klase ng road users, hindi lamang po yung nakakabili ng private motorized vehicle. So, bukod po sa mga local community actions, mga campaign awareness, ang ginagawa rin po ng Move as One, nagpa-partner din siyang with mga, for instance, private sector na merong willingness para magpakita ng anong klaseng mundo or city or community ang pwede tayo magkaroon kung i-prioritize po natin ang mga vulnerable road users. So, talagang awareness raising po, pati na rin po pakikipag-partner sa government. So, handang-handa naman po yung Move as One na makipag-ugnayan sa ating government para tulungan sila na mas gawing ligtas ang kalsada para sa lahat ng mga kabataan. Okay, Attorney, ano pong opinion nyo dito? No? Recently, nag-uusap-usap na po ang mga ahensya ng pamahalaan patungkol sa transport sector. No? Kaugnay po dito sa mga e-trikes dahil may mga nakikita sa mga CCTV, may mga menor de edad, walang lisensya, gumagamit ng e-trikes at na nasa highway. Ano pong opinion nyo patungkol dito? Unang-una po, pagdating sa usapin ng kung sino ang gagamit ng kahit anong klaseng vehicle sa ating mga kalsada, whether it's tricycle na yung operated with a motorcycle or yung electronic means, kahit ano pa po yung kalsada, ang unang-una kailangan natin isipin is yung tinatawag na safe systems approach. Meron po kasing kinikilala na approach globally, na ibig sabihin, iba't ibang bansa ang gumagamit ito, na tinitingnan ang road safety bilang perspective from sistema na kabuuan ligtas. Ang unang-una dito, dapat ang road safety shared responsibility. Hindi lang siya responsibility ng, for instance, yung minor de edad or ng kanilang magulang o kanilang kasamahan sa bahay. Ang pinakamalaking responsibility ay nasa government partners. Lahat po kasi tayo may papel na ginagampanan sa safe systems approach. At dahil may government responsibility, sila po yung in charge sa kondisyon ng mga kalsada, yung safer road condition,
anong klaseng vehicle ang pwedeng tumahak sa ating mga kalsada, ang safe vehicles, at pati na rin po yung mga batas para sa kaligtasan, yung safer road users. At in the event magkaroon ng crash or banggaan, ano yung post-crash response? Gaano kabilis rumesponde ang ating mga healthcare facilities or yung mga emergency responders para matulungan ang mga nabiktima sa isang banggaan. So, pagdating po doon sa mga menor de edad, titingnan po natin from a systems perspective. Ano po ba yung ating regulatory mechanism para ma-address itong concern, at the same time, hindi lang natin titingnan yung menor de edad o yung kanyang pamilya. Titingnan din natin yung counterpart sa government po. Well, Attorney, ito pong opinion nyo sa implementasyon ng maraming batas trapiko po, no, na ipinatutupad, pero marami yung hindi rin na nakikita nating ipinatutupad at hindi napapansin ng mga traffic enforcer. Halimbawa na lamang po, tuwing madaling araw, bumabiyahe ako, nakikita ko, lalo na kapag may pasok na mga bata papuntang eskwela, yung mga sinasakay sa motorsiklo, single na mga motorsiklo ng mga kabataan. Opo, tama po yan. Actually, ang mabuti naman sa ating Philippine government, meron tayong mga Republic Act in place to address the major road safety risk factors tulad sa pag-operate ng motorsiklo. Meron tayong Republic Act requiring the use of standard helmet, di ba? Para sa driver or pati na rin sa nakaangka sa kanya, yung pillion passenger na tinatawag natin. Unfortunately, tama po sila, hindi po enough na meron tayong batas in place. Para po talaga magkaroon tayo ng safer road user behavior, ibig sabihin, mag-guide ng government natin ang ating mga road users into wearing the motorcycle, helmet, driving at a slower speed or a safer speed. Ang kailangan po pondohan ng government ang sustained, regular, and highly visible enforcement efforts. Meaning, kailangan mag-appropriation or mag-budget po talaga ng manpower kasi kulang na kulang po ang bilang ng enforcer sa kabuoang Pilipinas. Hindi lang po yun. Bukod sa pag-engage ng manpower, kailangan din pupondohan capacity building activities kasi may specialized training na kailangan para maging effective yung enforcement effort at hindi lang masabi na bawal ito na hindi na papaliwanag sa na-apprehend na road user. Ano yung safety reasons? Bakit kailangan magkaroon ng enforcement? Bakit yung unsafe road user behavior ay fina-flag down at tinatry i-correct po ng government? And yun po talaga, it really requires mula sa legislative, yung pagpasa ng mga batas na yung sa kaligtasan ng mga road user, yung executive din po na magkaroon ng ganong klaseng program sa kanilang day-to-day po ang pag-budget po talaga sa enforcement effort. Alright. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi nyo sa amin ngayong umaga. Nakapalayan po natin si Attorney Daphne Marcelo kaugnay po sa safety ng mga kabataan sa lansangan.